Hello mga ka-adventure and welcome to my vlogs. For today's vlogs mga ka-adventure ay nandito tayo sa Marilaki Highway na kung saan sa vlogs na to ay pupuntahan natin ang bayan ng Infanta. And mga ka-adventure, so mag-alas 12 na po at narating na natin ang mismong boundary or yung welcome arc ng Infanta, Quezon. At galing mga ka-adventure doon sa Welcome Arc ay bibiyahe pa tayo ng 50 kilometers para marating natin ang bayan ng Infanta. And as you can see mga ka-adventure, so napakatirik ng araw ngayon, so pero yung simoy ng hangin ay malamig naman po mga ka-adventure. So as you can see mga ka-adventure, so patuloy pa talaga ang pagbuhos nitong malakas na ulan na hanggang sa ngayon talaga ay hindi pa rin tumitigil. So kubuti na lang kamo pinagpatuloy ko itong rides para hindi ako maging late sa aking pupuntahan. So, galing dito mga ka-adventure ay abot-tanaw na natin ang mismong crossing ng Infanta papuntang Real Quezon at dito mga ka-adventure ang dulo talaga ng Marilaki Highway. So mga ka-adventure, as of now po ay nandito tayo sa Barangay Tunguhin na isa ito sa unang barangay na madadaanan natin papasok ng bayan ng Infanta. At sa lugar na to, dito mo rin makikita ang kanilang elementary school. At pag nalagpasan natin mga ka-adventure ang marker na yon ay ibig sabihin malapit na tayo sa town proper ng Infanta, Quezon. And sa ganitong panahon mga ka-adventure ay hopefully maging successful ang ating vlog sa bayan ng Infanta. Pero mga ka-adventure, hindi talaga naging madali ang pagbisita ko sa bayang ito. At sa katunayan nga mga ka-adventure ay lalo pang bumuhos ang napakalakas na ulan. At ang lugar na ito mga ka-adventure ay ang Banulgaw Road na kung saan pag dinerecho natin ito ay papunta ng General Nakar, Quezon. Ang lugar na ito mga ka-adventure ay ang Agus Beach na kung saan dito dumadali ang Agus River na isa sa pinupuntahan dito sa bayan ng Infanta. At ang ilog na ito mga ka-adventure ay ang naghihiwalay sa bayan ng Infanta at General Nakar. Ang bayan mga ka-adventure ng Infanta ay isa sa bayan noon ng probinsya ng Tayabas na ngayon ay probinsya na ng Quezon. Bago pa man mga ka-adventure na dumating ang mga Espanyol, ay una itong natuklasan ng mga malalakbay na mga Malays na piniling manirahan sa lugar na ito.
Tinawag ito mga ka-adventure na Binangunan del Ampon dahil mga ka-adventure sa sobrang matagal na paglalakbay noon ni Nonong Karugtong ay sobra itong napagod at nakatulog ng mahimbing. Tinawag naman ito mga ka-adventure na Infanta in honor of the eldest daughter of King Philip II of Spain. During Philippine Revolution mga ka-adventure ay ang bayang ito ay may mahalagang papel na ginampanan sa ating kasaysayan. During American era mga ka-adventure, ang bayan ng Infanta ay paunti-unti nang lumalago at nagiging maayos na bayan. At isa naman mga ka-adventure na kilalang personalidad dito sa bayan ng Infanta during World War II or Japanese occupation ay si General Guillermo Nakar. Maalala mga ka-adventure, si General Guillermo Nakar bilang isang matapang at mapaghamong pinunong gerilya na tumangging sumuko sa mga Hapones noong kasagsagan ng World War II. Sa pagtatapos mga ka-adventure ng World War II, dito sa bayan ng Infanta ay sumuko ang napakaraming sundalong Hapones na nagtatago mula sa kabundukan ng Sierra Madre. Noong July 21, 1949, ang hilagang bahagi ng Infanta ay nahiwalay na at tinawag itong bayan ng General Nakar. At ang Agus River mga ka-adventure ay ang nagsisilbing alaala na minsan ang bayan ng General Nakar ay bahagi ng bayan ng Infanta. At sa ngayon mga ka-adventure ay samahan po nila ako na libutin natin ang mismong town proper ng bayan ng Infanta. At sa ngayon mga ka-adventure, ang bayan ng Infanta ay isa ng first class municipality dito sa probinsya ng Quezon. So dito tayo mga ka-adventure sa Familial Infanta Road na dito rin sakaling ito matatagpuan yung mismong terminal ng Raymond Bus na biyaheng Infanta papuntang Sampaloc at the same time Infanta papuntang Lucena. At ang lugar na ito mga ka-adventure na poblasyon ng Infanta ay bahagi ng malawak na commercial space ng bayang ito. Mapapansin niyo talaga mga ka-adventure sa bawat kanto at bawat lugar ay may makikita silang mga iba't ibang tindahan at the same time magagarang kabahayan. Isang lugar mga ka-adventure na aakalain mo na isang maliit na lungsod, ngunit ito ay isang simpleng bayan lang dito sa probinsya ng Quezon.
Isang asensadong lugar mga ka-adventure na di mo akalain na makikita mo sa likod ng mga matatarik na bangin na aking dinaanan kanina habang binabagtas ko ang Marilaki. Pero mga ka-adventure, dahilan sa sobrang lakas ng ulan kanina, kaya mas naantala ang aking pagpa-vlogs at marahil hindi ko na mapuntahan ang lugar na tinatawag nilang Balahican na siyang pitchfork ng bayan ng Infanta. Bagaman mga ka-adventure na maraming commercial establishment sa bayang ito, ay hindi naman masyadong crowded or masasabi pa natin na malinis ang paligid dito. At isa mga ka-adventure sa mga nasasabing business establishment dito ay ang iilang sikat na fast food na karamihan pinupuntahan ng mga taga dito. At dito mga ka-adventure sa lugar na tinatawag na Poblacion 38 ay dito naman matatagpuan ang kanilang municipal hall. Kung pagmamasdan nila mga ka-adventure, ang design ng municipal hall na ito ay isang classic or lumang architecture na nagpapatunay ng isang mayamang kasaysayan ng bayan ng Infanta. So, dito tayo mga ka-adventure sa Parish Church ng mismong Infanta Quezon. Ang simbahang ito mga ka-adventure ay matatagpuan malapit lang sa Municipal Hall at mas kilala bilang Cathedral Parish of the Divine Infant Jesus of Rake and St. Mark the Evangelist. Ang simbahang ito kasi mga ka-adventure ay ang katedral ng Territorial Prelature of Infanta na naitatag noong April 25, 1950. Ang bayan mga ka-adventure ng Infanta Quezon ay kilala din bilang Gateway to Pacific dahil sa geographic and strategic location nito. Ang bayan din mga ka-adventure ng Infanta ay isa sa malaking tagagawa ng lambanog sa lalawigan ng Quezon. At kung nagbabalak sila mga ka-adventure na pumunta dito sa bayan ng Infanta ng nakamotor, ay dapat bago sumapit ang 4 PM ay nakabiyahe na sila nang hindi sila abutan ng gabi sa Marilaki. At kung aalis sila mga ka-adventure sa bayang ito, ay siguraduhin nilang naka-full tank ng gasolina ang kanilang motor dahil dito kasi walang gasolinahan sa dadaanan nila sa Marilaki. So, bumili lang muna talaga ang mga ka-adventure ng souvenir dito sa lugar na may free coffee na. At dito nga mga ka-adventure sa Barangay Tunguhin, yung malapit na sa welcome sign, ay dito ako bumili ng souvenir na t-shirt at the same time yung photo seco. At alam nyo ba mga ka-adventure na libre ang coffee dito once na bumili ka ng souvenir.
And that's all for this vlogs mga ka-adventure, and thank you for watching and see you on my next video.